Handa ka na ba? Ang pag-uusapan natin ngayon ay medyo malalim. Hinimay natin to mula sa isang dokumento na may medyo technical na pamagat. 265 Changyo nung Wansong PDF o sa Filipino, ang paggawa ng ganap sa sangnilikha. Isa tong sulating teolohikal na sinusubukang sagutin ang isang, alam mo yon, napakalaking tanong. Ano ba talaga ang koneksyon ng malayang kalooban o yung tinawag nating free will sa pag-ibig at sa krus? At ang buong argumento ay umiikot talaga sa isang sentral na palaisipan, di ba? Kung ang Diyos ay perpekto, makapangyarihan sa lahat, bakit niya bibigyan ang mga nilikha niya ng free will? Gayong alam naman niya na yan mismo ang magiging daan para sila magkasala? Yan yung tanong. At ang kasunod, paano mo gagawing perpekto ang kalayaan niyan nang hindi mo naman ito tuluyang binawi? Diyan papasok yung buong lohika ng sulatin. Sige, simulan natin sa pinakaugat ng problema. Ayon sa source, malinaw na binigyan ng Diyos ang mga nilikha ng malayang kalooban dahil ito lang ang paraan para magkaroon ng tunay na pag-ibig. Oo. Kasi kung nakaprograma ka lang na sumunod, parang robot, hindi mo matatawag na pag-ibig yun. Kailangan may pagpili. At dyan mismo nagsisimula yung dilema. Kasi yung pagbibigay ng kalayaang pumili, otomatiko yung nangangahulugan ng pagbibigay ng posibilidad na magkasala. Okay. At inilalarawan pa nga to sa teksto sa parang statistical. Isipin mo kahit gaano kaliit yung posibilidad na magkamali, sabihin nating 0.0001%. Sa loob ng walang hanggang panahon, yung maliit na posibilidad na yon nagiging isang katiyakan. So parang sa kalaunan, may isang pagkakataon talaga na pipilihin niya ang mali. Tiyak. Mangyayari at mangyayari. Kaya kung ganun, parang sinadya pala ng Diyos na magkaroon ng pagbagsak. Kung alam niyang tiyak na magkakasala yung milikha dahil sa free will na binigay niya, hindi ba parang isang setup yun? Magandang tanong yan. Kasi dyan pumapasok ang isang napakalalim na konsepto tungkol sa oras. Okay. Para sa atin kasi, ang oras diretso, di ba? Nakaraan, kasalukuyan, hinaharap. Pero ayon sa sulatin, para sa Diyos na nasa labas ng oras, nakikita niya ang lahat ng sabay-sabay. Kaya ang isang nilikha na tiyak na magkakasala sa hinaharap ay mula sa kanyang pananaw, itinuturing ng patay na, kahit ngayon pa lang. Wow, ang bigat niyan. So, bago pa man mangyari, para sa Diyos, nangyari na. Parang ganun. Na para sa isang walang hanggang nilalang, ang isang tiyak na kaganapan sa hinaharap ay kasing totoo ng isang pangyayari ngayon. Mahirap isipin yun, pero yan ang lohika na sinusunod niya. Eksakto. At dahil sa realidad na yan, ipinapakita ng teksto na ang paglikha, hindi pala yan one-time event na tapos na. Ito ay isang proseso na may dalawang yugto. Dalawang yugto. Oo, unang hakbang, yung pagbibigay ng malayang kalooban, kasama na lahat ng panganib nito. At ang pangalawang hakbang na siyang pinakaimportante, yung proseso ng paggawa sa marupok na kalayaan yon na maging ganap at perpekto. Okay, so kung may depekto ang free will mula sa simula, paano yun ayusin nang hindi parang cheating o binabawi yung kalayaan? Kasi kung babawiin mo, balik ka sa umpisa, mga robot na lang ulit sila. Dito na papasok yung pinakasentro ng buong argumento. Sinasabi kasi sa sulatan na hindi sapat na bigyan lang sila ng kakayahang magmahal. Hindi sila basta-basta magmamahal. Okay. Para matuto silang magmahal, kailangan muna nilang makita, maramdaman ang pag-ibig ng Diyos. Sa isang paraan na hindi matatawaran, napakatindi. Kailangan ng isang malinaw na pruweba. At ang pruwebang yan ay ang krus. Oo. Ipinapakita ng teksto ang krus, hindi bilang isang remedy o plan B dahil nagkasala si Adan. Teka, paano yon? Ang argumento ay, ito ang orihinal na plan A mula pa sa simula. Bago pa man likhain ang anumang bagay, ang krus na raw ang itinakdang mekanismo ng Diyos para gawing perpekto ang malayang kalooban. Sandali. Sinasabi ba ng sulatin na ang krus ay hindi lang pang-ayo sa kasalanan, kundi ito talaga ang orihinal na disenyo? Ibang-iba yan sa karaniwang naririnig natin. Kadalasan kasi nagkasala ang tao, kaya kailangan ng krus. Pero dito, baliktad. Eksakto, ang lohika ay ito. Dahil tiyak na magkakaroon ng kasalanan dahil sa free will,
Kailangan ng isang kaganapan na kayang lutasin ang problema ng kasalanan at gawing perpekto yung free will ng sabay. At yan daw ang ginawa ng krus. Okay. Inilalarawan ito na parang isang sanggaan-daan. Sa harap ng sakripisyo sa krus, yung Diyos na naging tao at ibinigay ang lahat, napipilitang silang pumili. Yung mga tumatanggap sa pag-ibig na yon at yung mga tumatanggi. At yung pagpili na yon, yun ang nagpapatibay sa kalooban nila? Oo, sa alinmang direksyon. Okay, linawin natin. Doon sa mga tumanggap, anong itsura ng isang perpektong malayang kalooban? Ibig sabihin ba nito, hindi na sila pwedeng magpasala? Kasi kung ganun, hindi ba't inaalis din noon yung kalayaan? Napakahalagang tanong yan. Ang pagiging perpekto, ayon dito, ay hindi ang pagalis ng kakayahang pumili ng mali. Sa halip, ito ay yung pag-abot sa isang estado kung saan, dahil sa sobrang ilalim ng pag-ibig mo sa Diyos, ang pagpili sa kasalanan nagiging imposible na para sa'yo. Hindi dahil wala kang kakayahan. Kundi dahil hinding-hindi mo nananaisin. Tama. Dito siguro papasok yung analohiya na ginamit sa sulatin na sa tingin ko ay makakatulong sa'yo para mas maintindihan to. Tama. Inihahalin tulad to sa isang anak na labis-labis ang pagmamahal sa kanyang mga magulang. Okay. Ang tanong, meron ba siyang pisikal na kakayahang saktan o patayin sila? Meron, syempre. Kaya ng katawan niya. Meron. Pero ang mas mahalagang tanong, magagawa ba niya? Aha, hindi. Ang sagot ay hindi. Imposible para sa kanya. Hindi dahil sa kawalan ng lakas, kundi dahil yung pag-ibig niya ay isang napakalakas na puwersa na pumipigil sa ganung gawain. Ganun pala ang estado ng isang perpektang malayang kalooban? Oo. Ang pagpili sa tama, hindi na siya isang pinag-iisipang desisyon. Nagiging kasing natural na lang ng paghinga. Okay, malinaw yan. Ang kalayaan ay hindi na panganib, kundi ekspresyon na ng pagkatao. Kung ang krus ang sentro ng lahat ng ito, ano-ano raw ba talaga yung mga partikular na nagawa nito? Parang domino effect ba to? Ganyan nga ang pagkakalatag sa dokumento. Nilista nito yung 10 resulta ng krus na sabay-sabay na nangyari. Para mas maintindihan natin, suriin natin yung ilan sa pinakamahalaga. Halimbawa, kung paano nito binago yung mismong halaga ng mga nilikha. Yan yung ikatlong punto sa listahan, di ba? Yung pinatunayan ang pag-ibig ng Diyos. Pero teka, medyo harsh pakinggan yung ideya na kasama niyan na ang mga nilikha raw ay walang halaga sa kanilang sarili. Oo, at kailangan natin itong tingnan mula sa pananaw ng sulatin. Yung walang halaga, hindi yan isang insulto. Isa yung paglalarawan mula sa perspektibo ng isang walang hanggang manlilikha. Ah, okay. Isipin mo, kung kaya mong lumikha ng bilyon-bilyong galaksya sa isang pitik lang, ano ang halaga ng isang butil ng alikabok? Ang argumento ay, hindi likas sa atin yung halaga. Ito ay ipinagkaloob. At paano ito ipinagkaloob? Noong manlilikha mismo, nagbuhos ng kanyang dugo, isinakripisyo ang kanyang anak para sa atin. Yung aktong yun ang nagsabing, mahalaga ka sa akin, kasing halaga ng sarili kong buhay. So ang halaga pala natin ay hindi dahil sa kung sino tayo, kundi dahil sa kung gaano tayo kamahal. At yung pagkaalam sa pagmamahal na yun ang nagbibigay sa atin ng kakayahang magmahal pabalik. Yan ang koneksyon. Eksakto. Hindi ka makakapagmahal ng tunay kung hindi mo muna naranasan ang tunay na pag-ibig. Iyon ang pundasyon. Oo, pero hindi lang yan ang nilutas ng krus. May isa pang malaking problema, katarungan. Oo, yung ika-5 punto, pinatunayan ng katarungan ng Diyos. Ang tanong dito, paano maililigtas ng Diyos si Adan pero parurusahan si Satanas? Gayong pareho silang nagkasala. Hindi ba't magiging hindi patas ang Diyos kung ganun? Ang paliwanag sa teksto ay parang isang legal na argumento. Isipin mo na may utang si Adan dahil sa kasalanan. Isang utang na kamatayan ang kabayaran. Okay. Ang ginawa raw ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo na tinawag na huling Adan. Siya mismo ang nagbayad ng utang na yon sa krus. Pero teka, hindi ba parang pag-iiwas lang yan sa responsibilidad? Isinasalin lang ang kasalanan sa iba. Paano yan naging katanungan at hindi lang pagtakas sa parusa? Kasi ayon sa lohika nito, ang katarungan ay nangangailangan na mabayaran ng utang. Hindi raw mahalaga kung sino ang nagbayad basta't nabayaran ng buo. Ah! Sa kasong ito,
Isang perpektong kahalili ang kusang loob na kumuha ng parusa. Dahil bayad na ang utang ni Adan at nagsisi siya, malaya na siyang patawarin. Si Satanas naman, na hindi nagsisi, haharap pa rin sa katarungan para sa sarili niyang kasalanan. So sa ganitong paraan, naisakatuparan ng katarungan at napakita rin ng awa. Tama, ang Diyos ay nanatiling makatarungan habang nagiging tagapagligtas. Napakakomplikado ng argumentong yan, pero nakikita ko ang daloy ng lohika. So, naipakita ang pag-ibig, naipatupad ang katarungan, pero paano naman yung kasalanan mismo? Dito na pumapasok ang isa sa pinakamadramatik at marahil pinakamadilim na punto sa listahan. Yung ikapito. Ano yun? Nalantad ang tunay na bunga ng kasalanan. Ang argumento ay ito. Hanggat ang Diyos ay nananatiling makapangyarihan at malayo, ang kasalanan parang abstraktong konsepto lang. Pagsuway. Pagsuway. Pero nang ang Diyos ay naging tao, naging mahina, limitado, napapagod, at maaaring saktan, doon nakita ang tunay na mukha ng kasamaan. At ano ang ginawa ng kasamaan sa harap ng isang mahinang Diyos? Pinatay siya. Ginamit ni Satanas ang pagkakataon yun para patayin ng Diyos na nagatawang tao. At ang gawaing ito, ayon sa sulatin, ay isang demonstrasyon sa buong universo. Para makita ng lahat. Oo, inilantad nito ang sukdulang layunin ng kasalanan. Hindi lang pagsuway, kundi ang pagnanasang wasakin ng Diyos mismo. So hindi na ito isang simpleng paglabag sa utos. Ito ay pagpapatay sa pinagmulan mismo ng buhay at pag-ibig. Eksakto. At ang epekto niyan sa mga nilikha na nagmamahal sa Diyos ay Isang malalim na pagkamuhi sa kasalanan. Isipin mo, kung nakita mong pinatay ng isang bagay ang iyong pinakamamahal, hindi mo lang ito iiwasan dahil bawal. Kakamuhian mo ito mula sa kaibuturan ng puso mo. oo nga. Ito ang nagbigay sa kanila ng motibasyon na talikuran ng kasalanan hindi dahil sa takot sa parusa, kundi dahil sa pag-ibig sa Diyos na sinaktan nito. Malinaw. Ang lahat ng ito ay parang mga piyesa ng isang malaking puzzle. At yung huling piyesa ay yung ika-10 punto. Tama, yan ang konklusyon ng buong argumento. Sa pamamagitan ng krus, nagiging ganap ang paglikha. Dito na nagbubuklod. Oo. Matapos mapatunayan ng trusang pag-ibig na magbibigay halaga at ang katarungan na nagpapanatini ng kaayusan. Matapos mailantad ang kasuklam-suklam na anyo ng kasalanan at matapos magbigay daan para ang malayang kalooban ay maging perpekto sa pamamagitan ng pag-ibig, maaari na raw tuluyan alisin ang kasalanan at kamatayan sa sangnilikha. Dito na natatapos ang proseso. Ang paglikha ay nagiging kumpleto at ganap na. Lahat ng naunang 9 na punto ay mga kinakailangang hakbang para marating ang katapusan na ito. Matapos nating suriin ang buong argumentong ito, ang pinaka-ideyang naiwan sa akin ay ito. Ang tunay na kalayaan pala ayon sa pananaw na ito ay hindi lang yung simpleng kakayahang pumili sa pagitan ng mabuti at masama. Hindi siya 50-50. Oo, ito ay ang pag-abot sa isang estado kung saan dahil sa pag-ibig, malaya at buong puso mong pinipili ang tama. Hanggang sa puntong hindi mo na maisip o nanaising pangpiliin ang mali. Ang kalayaan ay nagiging ganap kapag ito'y ganap ng nakaugat sa pag-ibig. At ang pagbabagong ito mula sa isang marupok at mapanganib na kalayaan tungo sa isang perpekto at matatag na kalayaan. Ayon sa tekstong ito, ay posible lamang sa pamamagitan ng isang malalim at personal na pagdana sa pag-ibig na handang magsakripisyo. At para sa may akda, ang pinakatugad-tugod na simbolo at katotohanan niyan ay ang krus. Ito yung nagsisilbing katalista na nagpapabago sa lahat. At para sa iyo na nakikinig, nagiiwan ito ng isang kaisipan na maaari mong pagnilayan. Kung ang pag-ibig, isang pag-ibig na naranasan ng malalim, ang tunay na susi sa pagperpekto ng ating kalayaan, paano kaya nito binabago ang pagtingin natin sa mga desisyong ginagawa natin araw-araw? Mula sa malalaki at mahalagang pagpili hanggang sa pinakamaliliit na bagay na tila walang bigat.